Reports have circulated on social media that Vice President Sara Duterte is seeking a private meeting, a private audience with President Marcos. Here to talk about it, to confirm or deny, is our mobile journalist in Malacanang, Julie Baizal. Julie, okay, what does Malacanang know about these reports? Lord, Malacanang said it could not confirm reports on social media that Vice President Sara Duterte had sought a closed-door meeting with President Bongbong Marcos. According to Palace Press Officer Claire Castro, wala pang ibinababang impormasyon sa kanila tungkol dito. Pero tinanong na rin siya, no, sakali mang magkaroon ng request, bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap, actually not just with VP Sara but with anyone, sa lahat daw ng hindi sumasang-ayon sa administrasyon or may mga gustong makausap, kaugnay niyan. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation. Medyo mahaba-haba na, Lord, nung huling podcast yan. Kaya ang tinanong namin na wala bang nagbago kasi marami na yung mga nasabi, marami na yung kumbaga naging word war at mga pukulan ng iba't ibang alegasyon. Ang sabi ni Yusek Claire, ganun pa rin daw, bukas pa rin daw ang Pangulo sa lahat at sa ating mga kababayan. Lord. Yung tono ni Yusek Claire ba ay hindi yung parang dinidismiss niya as something so absurd, but yung tono niya ay parang within the realm of possibility? Julie? Yes, kasi kahit naman ang Pangulo, yun nga yung sinasabi na open sila. And kanina, pinoint out nga rin na kay Yusek Claire na hindi yan hindi yan pagtanggi. Hindi mo tinatanggi itong ulat na to. Sinasabi mo lang, hindi mo ma-confirm. So, yun yung niya, na bukas pa rin sa pakikipag-usap. Pero tayo sa palasyo, wala tayong naririnig or kasi kapag merong mga dumarating or makikita mo yan mapapansin mo yan sa galaw ng mga tao, mapapansin mo sa paligid mo, no. So far, wala tayong nakikita. Kung meron man, or kung humihiling man, at kung nangyari man yung meeting, baka hindi doon sa paligid na lagi nating pinupuntahan. If ever daw, according to yung nag-circulate na na usap-usapan, yes, ano raw yung pakay ng audience na yon, nung pakikipagkita na yon, supposedly, Julie? Yung isa sa ang napanood ko kasi may mga napanood ako na ilang mga vloggers, may ilang mga social media post and other reports, ang sinasabi gustong makausap tungkol daw, may sinasabi tungkol daw sa ongoing na issues, ano ba yung issue ngayon, yung impeachment trial. Pero ang palasyo hindi na rin, wala din namang nilabas yung palasyo. Ang sabi nga din nila, may report sa social media pero walang information, additional information na ibinigay kung tungkol nga ba saan or ano ba yung nakakarating sa kanila. Yun lang yung nabasa natin, yung ongoing na trial at yung closed door daw yung meeting. Yun yung lagi ko naririnig kasi kanina I was browsing, ano ba yung mga sinasabi nung karamihan kasi mga vloggers talaga yung naglabas over the weekend nung information. Okay, Julie, so abangan natin yan ang susunod. Tingnan natin yan. May kontrobersya doon sa tinatawag na yung leadership fund Yes. na sinabi ni dating DPWH Secretary Bonoan. Ano ang komento ng palasyo tungkol dito? At sinasabi nila na wala raw kaalam-alam dito ang Pangulo. May sinabi bang bago si Yusek Claire? Lord, iyan pa rin yung pinaninindigan nila na walang alam si Pangulong Bongbong Marcos at hindi nila napag-usapan ni former DPWH Secretary Manny Bonoan. Ang sabi ni Castro kanina, never daw nabanggit sa Pangulo yung sinasabing leadership funds na yan at itinatanggi rin mismo nung economic teams ng administrasyon. Wala din daw yan sa GAA or sa pambansang pondo natin. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Yusek Claire kanina. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo dahil yun ang utos ng Pangulo. Pero when it comes to leadership fund,
po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team. So kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo. At hindi po nakalagay ang leadership fund sa GAA. Ang dinadagdag pa namin kanina, Lord, hindi ba parang nalusutan kung talagang walang alam ang Pangulo dito sa sinasabing leadership funds? Ang sabi ni Yusek Claire, malinaw naman daw yung utos niya na dapat maayos ang lahat ng proyekto at kapag ka daw kakausapin itong si Secretary Bonoan, parati daw humihingi ang Pangulo ng listahan ng mga proyekto at tinitiyak daw na sa proyekto at hindi nga sa tao mapupunta yung pondo. Hindi naman daw masabi ni Yusek Claire na pinagalitan si Sec at one point na napagalitan ng Pangulo si Secretary Bonoan, pero nung huli daw silang nag-usap ni PBBM, based on his expression, makikita daw sa mukha ng Pangulo na parang gusto niyang sabihin kay Secretary Bonoan na ayusin mo naman yung trabaho mo. Alright, abangan natin ang mga susunod na Saan ang Pangulo bukas, Julie? May mga private events sa Palasyo tomorrow, pero nag-aabang din tayo kasi most likely baka merong meeting with NDRRMC, lalo na kung magpapatuloy na ganito yung lagay ng panahon. Alright, maraming salamat sa ulat ang our mobile journalist in Malacanang, Julie Baiza.